Feeling naman, banal naman talaga, di ba? Pag hindi ka nakaganito, mga kapatid, papaluin ka. Nung kami lumaki, pasensya na po. Yun po yung totoo. By experience. Ganun kami. Gabi-gabi, pasensya na po, nobena, rosaryo, gabi-gabi po yun. Hindi lang, ang rosaryo pa rin, wala naman pala sa Biblia. Ang pagkakabisado pala ng mga panalangin na tinuro sa atin ng mga paring Kastila ay wala pala sa Biblia. Kahit pang paulit-ulit na panalangin, mga kapatid, kinukundina ng ating Panginoon. Mga Pariseo, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Ano sabi ng Bible? Sino ba nagpapago kay Kristo? Mga Pariseo, mga leader kuno ng simbahan, mga pinuno kuno ng simbahan noong unang panahon. Pero tinanggihan nila si Jesus. Pinapatay pa nila. Mga kapatid, having a form of godliness, but denying the power thereof. Ano sabi ng Bible? From such turn away. Umalis ka dyan. Abay, kung ikaw ay mananampalataya na, Kristyano na, Baptist pa, ay galing ka sa kulto. Galing ka sa samot-samong relihiyon. Umalis ka na dyan. Huwag mo nang balikan yan. Basura yan. Yan ang sabi ng Bible. May anyong pagiging maka-Diyos, pero tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Yun ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Okay, tuloy natin. So mga kapatid, ang pagiging banal, di ba nakakalungkot nga, no? Yung may kantang yung may kantang hindi maganda siya, pero somehow, may matututunan ka eh. Di ba, banal na aso, santong kabayo? Narinig yun yung kantang yun? May anyong pagiging Diyos, pero tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ganun tayo, ganun kami nung dati, oh. Pero kung makapagmura ako nun, wagas. Nagtuturo ko ng rosaryo, pasensya na, totoo yun. Ba't ko ba itatawi? Totoo naman talaga. Kayo mga bata, nagtuturo ko ng rosaryo, di ba? Ito, kakabisiduhin nyo ito, ha? 10 Hail Mary. Ito, Ama namin, ito luwalhati. Pag hindi kayo sumunod, pasensya na, binabatukan ko talaga sa pikon ko. Akala ko tama yung tinuturo ko. Pasensya na, yun yung totoo. Pasensya na po, yun po yung totoo. Nagtuturo ako noon, pero namumuhay ako sa kalaswaan, kalukuhan. Mga kapatid, nakakahiya. May anyong pagiging Diyos, pero tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Padre Salve, Padre Damaso. Alam niyo naman ang history, tama? Nangre-rape ng mga babaeng Pilipina. Mga pari yun. Paring Kastila. Yun po'y totoo. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Sabi sa verse 6, sapagkat sa mga ito, ang nanggagapang sa mga bahay at binibihag ang mga babaeng haling sa nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng iba't ibang kita. O mga kapatid, ayusin natin ang ating mga buhay. Kung Kristyano ka, ayusin yung buhay mo. Amen? Abay, kung ikaw ay nakikisama, may relasyon kayo ng babae, lalaki, abay, ano yan? Hanggang dyan lang, wala kayong plano magpakasal. Hello? Ayusin yung buhay nyo. Hindi kayo pagpapalaing sagan at sapat kapag tayo namumuhay sa kasalanan. Ikaw may asawa ka, papatol ka sa iba. Ano sabi dito? Yan, mga babaeng halin, nalipos ng mga kasalanan. May mga ganong babaeng halin eh. Pero hindi namang mga lalaki na nanamantala. Mga kapatid, sa pita. So mga kapatid, lumayo tayo doon, hindi yung gawain ng Kristyano. Sabi sa verse 7, ever learning, na lagi nagsisipag-aral, and never able to come to the knowledge of truth.
na laging nagsisipag-aral at kailan pa may hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ang dami kayo matatalinong tao ngayon. Hello. Pero pagdating sa Biblia, mangmang, walang alam. Marami tayong ganyang politician eh. Naalala ko dati pag may mga witnesses pa, pinapapatong ang kamay sa Biblia eh. Ngayon wala na. Hello. Bakit hindi po ibalik yon? Dati ganun eh. Kung kukunin kang witness, ipatong yung kamay sa salita ninyo sa Biblia. Nangangako ka ba sa harapan ng Diyos at ng mga tao? Nasasabihin mong lahat, wala na ngayon. Bakit ang katotohanan pilit na tinatanggal? Yun ang napakahalaga. Kahit po sa ating pag-aalaga sa ating mga anak, sabi ng Biblia, maglagay ka ng pamalo para sa anak mo. Alam niyo ba sa mga magsasaka, dalawa tungkod yan eh. Pamatok tsaka tungkod. Yung tungkod, pamalo yun eh. Yung tungkod, straight yun. Yung pamatok, may paganon yun sa dulo, may paganon. Anong purpose nun? Yung tungkod, pamalo. Yung pamatok, kapag ang tupa ay naliligaw, sinusungkit yung leg. Dito ka, dito ka, dito ka. Sabi ng Bible, huwag mong ipaggait ang pamalo sa bata. Sapagkat ito ay magpapaalala sa kanya, magtatama sa kanyang pagpalo. Abay ngayon, child protection policy sobra. Para bang tinanggalan na ang magulang ng karapatan, swetuhin, disiplinahin ang anak. Pero syempre, may tama namang pagpalo. Huwag naman sa ulo, huwag naman sa mata, huwag naman sa braso at iba pa. Tamang palo lang, paalala, anak, mali yan. Kayo naman mga anak, para hindi kayo mapalo, sumunod kayo. Makinig kayo sa magulang. Hindi yun po, para bang mas magaling pa kayo sa magulang nyo. Pero sabi ng Bible, kung anong tinanim mo, yan ang mangyayari sa'yo eh. Mga anak na matitigas ang ulo, tandaan dito, anong petsa ngayon? October 19, 2025 kayo, mga anak. Pag matigas ang ulo ninyo, tandaan nyo ito, October 19, 2025, sinabi ni Pastor, pag matigas ang ulo ko, babalik ito sa aking magiging mga anak, mas mahigit pa. Sabihin ko sa inyo, mga anak, huwag magiging matigas ang ulo sa inyong mga magulang. So maraming alam, maraming pinag-aralan, pero walang karakter. Hello. Maraming kursong tinapos, nag-doctorate pa, marami nang naabot, pero mangmang sa salita ng Diyos. Amen? Walang alam sa katotohanan. Sa kanilang katotohanan, yung sarili nila. Pero binabaliwala ang pinakamahalaga, ang salita ng Diyos. Alam niyo ba ibig sabihin ng Bible? B-I-B-L-E, basic instruction. B, basic. I, instruction. B, before. L, living. E, earth. Basic instruction before leaving earth. Ito po ay pag sinabing basic, pangunahin. Pangunahin, pagpapaalala, bago ka mawala sa mundo, dapat alam natin ang Biblia. Hello? Ito pong ating foundation ng pananampalataya bilang mga Kristyano. Nakakalungkot, sabi ni Abraham Lincoln ba yun? It is very hard to govern a nation without the Bible. Sabi ni Abraham Lincoln, Baptist President yun ng USA. Kumbaga, napakahirap pamunuan ang isang bansa, ang isang nasyon, kapag wala ang salita ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya dapat lang isulong ng ating pamahalan sa mga gumagawa ng batas. O yung mga Kristyano dyan, Pastor Benny Abante at iba pa, abay, paisulong po ang Biblia. Isulong sa eskwelahan. Ibalik yung panunumpa ng mga tao, yung mga gagawing testigo sa hukuman, sa korte, sa Senado, sa Kongreso.
ipatong ang kamay sa Biblia at bago mag-session, mag-Bible study muna mga kongreso. Pastor Benny, pangunahan niyo po yung mga Kristyano dyan, mga kasama niyo. Pangunahan sa Senado, may Kristyano dyan, sila Villanueva, sabi niyo, Kristyano ka. Pangunahan niyo, bago mag-session, mag-Bible study, kasi ang daming politicians na bobo sa salita ng Diyos. At anong ginagawa niyo dyan? Nandiyan kayo sa upuan. At di ba yung nakakahiya kung ano-ano pong mababalita ng mga Pilipino, ng mga Kristyano, mga simbahan, na involved kayo sa mga illegal activities, nakakahiya yun. Nawa, hindi kayo involved kasi nakakahiya po kayo. At nakakahiya ang pangalan ng Panginoon. Tayo rin mga Kristyano, kabataan ka, involved ka sa kalokohan sa school, hello! Sa buhay mo nakakahiya si Kristo. Mga adults, involved sa kalokohan, kalasuan at iba pa, nakakahiya ang pangalan ni Kristo. Si Pastor Norman nahulog sa kasalanan, sa kalasuan, nahulog sa babae, nahulog sa pera, nakakahiya ako sa Panginoon. Nakakahiya tayo. Sabi nga ng Bible, kayo na nag-aangking Kristyano, wag nawa tayo mabansagan, mga kapatid, ng kahihiyan. Sapagkat mga kapatid, ang panahon po'y pasama ng pasama. Hello! Paitim na paitim ang budhi ng mga tao. Dapat tayo mga Kristyano patuloy na lumiwanag sa kadiliman. Hello! Yan ang sabi ng Bible. Hindi rito kung gaano kakalaki ang pastor, kaya ang pastor, kasikat na pastor. Bata mang Kristyano o matandang Kristyano, dapat mamuhay tayo sa sinasabi ng Biblia. Amen? Mamuhay tayo sa kabanalan, mga kapatid. Kaya yun po yung aking dalangin kung maririnig to ng maraming politicians, lalo pat mga mananampalataya born again, tunay na born again. Abay, mga kapatid, pangunahan nyo kung nasan kayo. Pangunahan nyo, kung rin po minsan naging sa maliit na lugar. Mga kapatid, ako yung tumindig no minsan. Pinaglalaban ko, linggo, walang session. Ibig kumbira, araw ng Panginoon, may session. Hindi mo ba sapat yung Lunes hanggang Sabado, magtrabaho tayo sa barangay, sa syudad, sa komunidad, sa ating bansa? Abay, pati linggo kukunin session, o family day, o outing day. Abay, sabi ko ng mga kapatid, hindi ko papayag. Ang linggo ay araw ng Diyos. Lunes hanggang Sabado, sige, trabaho. Magtrabaho tayo. Pero yung araw ng Panginoon, mga kapatid, huwag nating ibibigay sa ibang bagay. Huwag nating ibibigay sa ibang bagay. Isusupo kayo. No? Huwag nating ipagpapalit ang araw ng Diyos. Napakahalaga po niyan. Iniwan na tayo nila. Mga kapatid, abay, sabi ko talaga, nagmatigas ako nun. Session linggo, sige, kung itutuloy niyo yan, wala ako pag araw ng linggo, huwag niyo akong asahan. O sumunod na session. Sabi ng mga kasama ko, ng kapitan, saka ng mga kagawad, sige, pagbutuhan natin. Hindi na linggo ang ating session, anong araw na? O ginawang Sabado. Alam niyo mga kapatid, kailangan lang may tumindig eh. Hello? Kailangan lang may tumayo. Simula nung linggo, sabi ko, kung gusto niyo magsimba, magsimba kayo. Malaya kayo. Kung gusto niyo, iimbitahan ko rin kayo sa amin, dumalo kayo sa church. Pero hindi ko kayo pipilitin. Simula nung naging linggo. Ay, sorry. Naging Sabado ng session, minsan ordinary days. Kailangan lang tumayo. Kaya sa ating mga leaders po sa politics, mga kapatid, sa ating bansa, ako man po hindi malaking pastor. Lingkod ng Diyos, maliit lang. Pero mga kapatid, kung kayo po'y namumuno, kahit nasaan tayo, gano'n man kalaki, kaliit ang ating pinamumunuan, lalo pa sa ating pamahalaan, tumindig kayo. Huwag niyong hayaan, mabahiran ng, kumbaga, pangalan natin ng kasamaan, mapahiya tayo. Kasi nadadamay lahat ng Kristyano eh.
nadadama yung simbahan, mga kapatid. Okay, praise the Lord. Meron tayong mga politisyang Kristyano nandyan sa Senado, sa Kongreso, sa mga may katungkulan sa pamahalaan, pero huwag niyong hayaan na mabahiran ng masama ang pangalan niyo. Huwag kayo maging involved sa kasamaan kasi nakakahiya kayo. Nakakahiya ang pangalan ni Kristo. Kahit tayo po mga Kristyano, pag tayo po yung nag-i-involve sa masama, huwag ka nalang tumanggap o kaya humiwalay ka na lang sa kanila kung hindi mo kaya. Pero hindi eh. Nandiyan ka, nilagay ka ng Diyos para maging pagkapala sa iba. Kaya rin po mga estudyante, mga adults, nilagay tayo ng Diyos sa kung saan man tayo nilagay, sapagkat may planong Diyos sa buhay natin, magliwanag tayo. Amen? Magdingning tayo. Okay, ano pa? Ito, may mga Kristiyanong pasaway din. Hindi ko alam kung Kristiyano to eh. Sino to? Si Janes, saka si Jambres. Lumaban kay Moses. Hindi ko alam kung puro itong mananampalataya. At kung paano si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moses, ay gayon din naman, ang mga ito ay nagsilaban sa katotohanan, mga taong masasamang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. May mga ganun. Abay, si Judas na eh. Huwag tayo magtaka. Yun ang great teacher eh. Di ka, manlilikha, manliligtas eh. May miyembro na Judas, yung pa yung nagbenta sa kanya, si Judas Iscariote. Abay, huwag tayo magtaka. Minsan, mga Kristyano rin sa simbahan, hindi na mumuhay ng maayos. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip tayo. No? Huwag natin tularan ng mga gumagawa ng masama. Verse 9, sabi diyan, ngunit sila hindi nangagpapatuloy sapagkat mga hayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan. Gaya naman ng paghahayag ng mga yaon. So alam mo, ito yan ha. Minsan tatanong tayo, Pastor, di ba dati kasama natin si ganito? Ba't ngayon wala na? Naranasan ko yan. Adult pa yun ha. Young people ako noon. 24 ako noon eh. Nasa 8. Yung pa yung nag-i-encourage sa akin, hindi na. Masaya ako na. Nandito ka. Brad, magpatuloy ka sa Panginoon. Brad, ganito, ganyan. Hindi na. Nalaman-laman ko. Wala na. Ang pinapakinggan, kulto na. Yun ang nakakalungkot lang mga kapatid. Sabi rito, huwag kang magtaka na hindi sila magpatuloy. Bakit? Sapagkat mahahayag sa lahat ng mga taong kanilang mga kamangmangan. Kung tunay kang ligtas, magpapatuloy ka eh. Hello? Magpapatuloy ka sumunod sa Panginoon eh. Kung tunay kang ligtas, pero kung hindi ka talaga ligtas, titigil ka eh. Lalayo ka sa simbahan. Lalayo ka sa kalooban ng Diyos. Hinto ka. Kasi yung mga tunay naman talaga nagpapatuloy, parang ginto. Ng ginto, bago yung kunin sa lupa, diamond, maraming dumi yan eh. Pero idadaan yan sa apoy. Mga kapatid, yung ginto pala, niluluto yan. Tinatanggal yung mga bato-bato, yung mga dumi-dumi. Parang pilak, ganun din. At kapag ka dinungawan mo siya at malinaw na yung mukha mo sa ginto, sa pilak, ibig sabihin puro na yun. Yung salamin mo na yung mukha mo dyan, ibig sabihin puro na yun. Pero ang daming pinagdaan ng init, di ba? Para bang pagsubok. Ganun din ang diamond. The more, ang diamond pala, hindi yan diamond kaagad na makinan pag nakuha mo sa ilalim ng lupa. Hindi. Tipak-tipak din yan. Pero ang diamond, lalong kumikinang at kumikislap kapag maraming tapyas. Hello? Mas maraming tinatanggal. Sa buhay nating mga Kristyano, listen mga kapatid, maraming dapat tapyasin sa atin. Yung mga dati nating ugali nung hindi pa tayo Kristyano, pag Kristyano ka, unti-unti tatapyasin yun eh. Magpatapyas ka. The more na maraming tapyas sa iyong Panginoon, inaayos ang buhay mo, tinatanggal yan, the more nakikinang ka. Amen? Hello? The more naliliwanag tayo. Pero kung di tayo magpapatapyas sa Panginoon, mga mali nating ugalit buhay, paano ka kikinan? Paano ka kikislap? Paano magiging pagkapalang buhay mo? Pero mga kapatid, tandaan natin ito,
kung tunay kang Kristyano, hahayaan mo na ayusin ng Diyos ang buhay mo. At hahayaan mo rin magpaayos sa Diyos. Amen? Makikinig ka sa Kanya, sa Kanyang mga salita. At susundin mo ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Okay, verse 10. Ano sabi dyan? Ngunit, sinunod mong aking aral. Ito, kagandahan naman, ito yung bati ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi dyan sa verse 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Sa wikang Tagalog, ngunit, sinunod mong aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig at pagtitiis. Yun ang kagandahan. Ito, tunay ito. Si Timothy, tunay na mananampalataya, tunay na alagad ni Apostol Pablo. Abay, sabi ito ni Pablo, ngunit sinunod mo ang aking mga aral. Saan galing yun? Walang iba kundi sa Biblia. Ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod at pag-ibig at pagtitiis. Alam niyo mga kapatid, sa buhay ng Kristyano, masaya. Abay, pambira, yung maligtas ka na lang, walang ibang kasiyahan yun mga kapatid eh. Yung maging born again ka, makilala mo si Kristo, mga kapatid, hindi ko makakalimutan yun. Bago kong Kristyano, unang araw sa simbahan sa Lighthouse Dasma, ang saya-saya ko noon, napakasaya ko. Parang, alam mo yung parang sa puso mo, may nakatarak na matigas na patalim or nakakadena lahat ng kamay mo sa kasalanan, tapos bigla kang pinakawala ng Panginoon, pinalaya ka. Mga kapatid, naalala ko yung May 9, 1999. Yun po yung pinakamasayang araw sa buhay ko nang makilala ko si Jesus sa buhay ko. Doon na nag-umpisa yung pagbabago sa buhay ko. Nagkaroon ako ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Wala, sa totoo nga lang, wala nang pilit sa akin, Brad, umating ka, wala nang ganun-ganun. Hindi na pinalo up, Brad. Yung sabi yung visitation works, wala na. Ako mismo nagtanong, Brad, ano pa yung araw pa ng banggit ito? Wednesday, pwede bang bumalik? Ano pa, Friday, pwede pa ba akong umattend? Linggo ng umaga, linggo ng hapon, yung people, linggo ng hapon, may worship, pwede pa ba akong umattend? Brad, ano pa mga activities nyo? May soul winning kami. Ano yung soul winning? Mga paghayo. Pwede ba akong sumama? Mga kapatid, yun yung experience ko eh. Sa biyaya ng Diyos. At dalangin ko mga kapatid na ito, yung po'y patuloy na ibalik sa akin ng Diyos yung ganong init. Hindi dahil pastor ako. Kundi bilang Kristyano mga kapatid, dapat lagi tayo maging mainit. Lumamig man ang panahon, umulan man, bumagyo, umaraw, mga kapatid, nawa, ang pag-ibig natin sa Diyos ay lalong umaalab. Eh, pastor, paano kung tayo na lang dalawa? Salam, umabigay. Eh, pastor, paano kung tatlo na lang tayo? Ay, naranasan namin, hindi na ako doon bago. Naranasan ko nga, minsan, walang umatin kahit isa. Kami lang apat. Mangiyak-iyak ako nun. Hindi ako naiiyak dahil sa ganung nangyari. Naiiyak ko yung mga miyembro, wala. Alam nila araw ng Panginoon. Mga kapatid. Pero sabi ko sa aking pamilya, di ba sabi sa Joshua 15:24, as for me and my house, we will serve the Lord. Worship kami. Awit kami, mga kapatid. Tapos, nag-ano ng salita ng Panginoon. Pagkatapos nun, sabi ko, mahal, hayo tayo. Pato kami dyan, nakondors kami. Doon kami nakapag-uwi ng isang pamilya. Sa pagkatok-katok. Nabaptize yun, naging matapat din naman yung pamilyang yun, kaso, napunta na ng probinsya. Pero naging pagkapala tayo. Mga kapatid, kapag ang puso mo'y maayos, umiibig ka sa Diyos, walang kondisyon yun eh. Maulan, mainit, lumilindol, baha, mga kapatid, patuloy ka magsasamba sa Diyos. Amen? Patuloy mo siyang aawitan. Patuloy mong mamahalin ang kanyang mga salita. Patuloy kang susunod. Kahit ikaw na lang mag-isa. Okay, ano pa? Ito mga kapatid, daraanan natin ito eh. Anong dadaanan ng mga Kristyano? Hindi na tayo bago dito mga kapatid. Huwag tayo manibago. Sabi dyan, mga pag-uusig, dadaan tayo dyan.
Mga pag-uusig. Alam niyo ba sa China, until now, sa China, pag napanood niyo yung mga balita sa YouTube, sa China, mga kapatid, mga simbahan ng Kristyano, ginigiba. Ngayon, halimbawa si Brother Elmer, pastor sa China. Gusto mong hindi ko gibain ang simbahan mo mula bubong pababa? Gusto mong hindi namin kayo usugin? Okay, sige. Papayagan pa rin kita ng may Bible ka, pero ilalagay mo yung mukha ng presidente dun sa altar. Pero, ito pa. Ito yung turo namin. Ituro mo sa mga tao mo. Mga kapatid, ang dami kayang, alam mo, sabi rin, pag napanood niyo sa YouTube yung persecution ng mga Kristyano sa China, kahit sila'y pinagpapapatay, mga kapatid, lalong dumadami yung mga Kristyano underground. Wow. Mga kapatid, huwag tayo magtaka. Kumisan, dumating tayo sa pag-uusig sa ating pananampalataya. Kasama yan. Diba si Kristo pinagtawanan, pinalipusta, binumbong, pinako, iba pinagapang, tinuraan, kasama yan. Huwag kang magtaka, kung sakasakali, dumating sa atin yun. Sabi nga ng Bible, mapalad silang pinag-uusig sa ngalan ni Kristo. Nagiging tayong kabahagi ng kanyang paghihirap. So, persecution, pag-uusig, daranas tayo niyan, nandito tayo sa mundong unfair. Ano pa? Afflictions, pagbabata, pagtitiis, lindol, sakuna, bagyo, baha, kamatayan ng mga mahal natin sa buhay, kawalan, daranas tayo niyan. Kaya huwag kang manibago. Sapagat yun yung pinagdaanan din ng mga naunang Kristyano sa atin. Mapalad pa nga tayo ngayon, malaya pa ang ating bansa. Ano pa, Pastor? Ano bang mga bagay, sabi niya Apostol Pablo, na nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio at sa Listra, ano bang mga pag-uusig ang tinis ko, at sa lahat ay, okay, hiniligtas ako ng Panginoon. Mga kapatid, kahit anong pang dumating sa atin dito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Daranas at daranasan natin yan, mga kapatid, maling panguhusga, maling hatol. Kasi yung ba yung mga nahatulan sa Biblia na mali? Si Joseph, diba, pinaratangan ng asawa ni Potiphar, nirape ako ng binatang niya, nirape daw siya. Eh siya ngayon naglalaway kay Jose. Diba, si asawa ni Potiphar, manyak na manyak kay Jose. Eh tingnan mo si Jose, tumindig. Hindi pwede. Sabi ni Jose sa kanya, Ma'am, yung asawa niyo si Potiphar, pinahawak sa akin lahat ng trabaho rito, pero yung kayo, ma'am, kayo lang hindi niya pinano sa akin. Pinahawakan. Isipin mo yung galang niya kay Potiphar, yung tindig niya sa tama. Dapat ganun tayo mga Kristyano, mga kapatid, tumitindig tayo sa tama. Ano nangyari? Siya ay nahatulan ng maling hatol. Kinulong, ng maraming taon, pero bandang dulo, ano nangyari sa kanya? Naging siyang, sa kanyang pagtindig sa tama, naging siyang para bang vice presidente ng Egypt, governor ng Egypt, next to Pharaoh. At dahil sa kanyang talino, namumuhay sa katuwiran, yung asawa ni Pharaoh na maganda, yung anak ni Pharaoh na maganda, pinaasawa sa kanya. At dahil doon ang Egypt pinagpala. Panahon ng tagutom, sagana sa kanila. At dahil doon, mga kapatid, yung kanyang ama, yung kapatid niyang 11, at lahi niya, dahil sa kanyang pagtindig sa tama't katotohanan, sa panahon ng kagutuman, pinagpala ang kanyang mga lahi. Mga kapatid, alam mo, minsan darating tayo sa para bang unfair ang mundo. Pero as long as lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Daranas tayo ng pagsubok, kamatayan, sakit, hirap, kasama yun sa buhay. Pero nawa mga kapatid, huwag tayong tumigil na magsumamba sa Diyos. Amen? Huwag tayong tumigil na sumunod sa Panginoon. Huwag tayong tumigil sa pananambahan. Huwag tayong tumigil na purihin ang Diyos.
Huwag tayong tumigil mga kapatid na itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. At patuloy tayong gumawa ng kabutihan, kabanalan para sa Kanya. Sabi sa verse 12, no? Oo, at lahat na ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo ay mga babata ng pag-uusig. Gusto mo bang sumunod sa kay Jesus? O Christian, tayo mga kapatid, gusto ba natin sumunod sa Panginoon? Sabi diyan, oo. Ang lahat ng nais sumunod kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig. So, yun. Naalala ko nun siguro yung ano rin ni Pastor, grabe. Yung naramdaman ni Pastor. Naalala ko nun sa Dasma pa kami nun, meron isang mamang humahanap kay Pastor at nagwawala yung mama. At gusto siyang gawa ng hindi maganda. Tumarang kami nun eh. Sa isip-isip ko nun, hindi ko papayag na kantiin mo si Pastor. Sa isip ko nun ha, hawa ko yung piko eh. Siguro sa isip-isip ko nun, magwala ka rito sa unahan, sa loob ng simbahan. Kasi gusto kumahan sa simbahan. Saan sa inyo? Nasa gate, nagano yung gate. Ano po sa inyo? Parang sa inyo. Nandun, ba't ko sasabihin nandun? Siyempre, puproteksyonan ko si Pastor. Wala po rito. Nung una, wala po rito. Kasi kung gusto niyo, pumasok kayo. Kaya alam ko, gagawa ng hindi maganda to eh. Huwag ka lang magkamalit. Siguro si Pastor, rinig niyo yun. Dahil hindi pa naman proso ng dasma. Kung ilalagay ko yung sarili ko kay Pastor, kakapitan din ako sa munang kaba. Diba, may nagwawala din, hinahanap ka. Samaw, kakapitan din ako ng samaw kaba. Pero mga kapatid, tandaan natin to, no? Tayo na mga nais sumunod kay Kristo, daranas tayo ng ganun eh. Pero kung matapot, bakit Pastor? Kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi tayo pababayaan. Okay, sabi dyan, no? Okay. Sa verse 13, dahil nga tayo nasa panahon muli na datapat ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama na mga mangdadaya at sila rin ang mga dadaya. Sa uling pa sabi ng Bible, no, ang tao ay lalong sasama ng sasama. Grabe. At kahit pa ang mga mandaraya, pasensya, di ba, nabiktima tayo lahat. Nasisirin ako, Lord, ayoko na talagang pumasok sa mga ganun. First time, actually, lahat ng nakausap ko yung nagganon, hiningan ko talaga ng sorry, personal. Kahit nga kapatid ko, kaming nakarang araw, sabi ko, gusto ko humingi personal na sorry sa iyo, kahit yung aking bumanggay. Sabi ko, pasensya na ito. Personal ako humingi ng sorry sa inyo, lahat tayo, biktima ng kasi grabe ang kasamaan, no? Makadaya lang ng ibang tao, mga kapatid, patuloy silang mandaraya, mambibiktima sila. Okay? Kaya pasensya na po talaga. Sorry. No? 14, sabi diyan, datapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaronan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. So ikaw, tayo na natuto ng kalooban ng Diyos, anong dapat natin gawin? Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa gawang kabanalan. Nalaman mo yung katotohanan, may patuloy tayo sa Panginoon. No? Hindi bilang mahalaga ron, hindi rin panahon eh. Naniniwala ako, ang tunay na umiibig sa Panginoon, hindi na susukat ng panahon yan. Bagyo, lindol, sakuna, magpapatuloy yan sa Panginoon. Dalawa na lang sila, tatlo na lang sila, iisa na lang siya, magpapatuloy sa Panginoon. Kung tunay mong iniibigan pa, hindi ka magpapapekto. The more na kailangan natin ng salita ng Diyos. Bakit pa so? Sabi nito, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mula sa pagkasanggol. Kasi si Timothy, ang kanyang lola na si Lois, mananampalataya. Nalaman mo mula sa pagiging mong sanggol, nalaman mo kabuhay ng kabanalan ng kasulatan na makapagpadulong sa iyo sa ikaligtas
sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya tayo mga kapatid na adult, kailangan talagang turuan natin ng mga kabataan. Anak mo, hindi ganun kadaling maging magulang, di ba, Sir Tess? Yung ating mga anak, talagang tsatsagaan natin, gagabayan natin, mga kapatid. Minsan, parang mas marunong pa sila sa atin kung makasagot. Pero yun talaga yun. Tsatsagaan natin sila. Kasi, hindi naman pang matagalan yun. Kapag kayo nag-asawa na, pumasok na sa ganung lagay, hindi naman namin kayo pipilitin. Buburing kayo ng sarili niyong pamilya. Pero mas maganda, nalaman yung katotohanan, hindi kami nagkulang na paalala sa inyo. So sabi niya Apostol Pablo, nalaman mo ang katotohanan, umuhay ka sa katotohanan. Okay, bakit? Bakit natin kailangan ng Biblia? Sapagkat sabi ito, ang lahat ng mga kasulatan ito, ang salita ng Diyos, na kinasihan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsasalansa, sa pagsaway, sa ikatuto na nasa katwiran. O gusto mo maging matalino sa buhay, gusto mo maging magaling, may bata pa lang, mahalin mo ng salita ng Diyos. Amen? Nakakatuwa, di ba may young people tayo rito. Praise the Lord nga. Nakakilala ka sa Panginoon, bata pa. Yes. Ako nun, 24. Ang dami ng pinagdaanan sa buhay na samot-saring gulo. Pero praise the Lord, hindi pa naman huli ang lahat. Yun yung time ko eh. Salamat, naligtas ako. Salamat, naging malinaw sa akin ang lahat. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang panahon natin ay pasama ng pasama. Huwag na tayo mga manibago sa mamangyari pang gera, lindol, baha, at iba pa. Mga kapatid, huwag na tayo magtaka. Pero mga kapatid, damo na tayo dapat manalig sa Diyos. Amen? Magtiwala, sumunod, lumakad sa kanyang mga salita. So tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa aming masalangit, purihin ka sa mga paalala mo sa amin. Lord, dalangin ko, Panginoon, sapagkat kami nasa huling panahon na,